Welcome back sa ngayon lang po nagbukas ng kanilang telebisyon. Nanonood po kayo ng The Next Chief Justice. Special forum po ito ng PTV4 para ipakilala sa inyo ang mga nominado sa posisyon ng Chief Justice at syempre para malaman din natin, Cathy, yung proseso. At para na rin, Mark, sa kaalaman ng ating mga manonood ay buong-buo pong ihahatid sa inyo ng People's Television itong magiging interview ng JBC dito sa 22 nominado para sa pagiging punong mahistrado. At kanina po, nabanggit na po natin yung 6 at ang mga incumbent justices ng Supreme Court na nominado. Tuloy na po natin sa 11 pa pong mga nominado. Ito po ang susunod na set. Ang susunod po ay si Attorney Andres D. Bautista. Siya po ang Chairman Presidential Commission on Good Government, Dean po ng Institute of Law ng FEU. Graduate po yun ng Ateneo. Valedictorian din po si Attorney Bautista. Ito naman po ay si Attorney Soledad Cagampang de Castro, isang law professor at kumakalat pa po tayo ng impormasyon tungkol sa ito po, kilalang-kilala po siyempre natin. Secretary po ng Department of Justice, Secretary Laila De Lima. Siya po ay graduate ng De La Salle University, History, finished Bachelor of Law sa San Beda College of Law, 8th place po sa bar exams. Nakikita po natin ang susunod na nominado, Jose Manuel Diokno. Siya po ay human rights lawyer, founding dean ng De La Salle University College of Law at chairman ng Free Legal Assistance Group. Ang susunod po ay si Attorney Teresita Herbosa. Siya po chairperson ng Securities and Exchange Commission, dati pong senior and first female co-managing partner ng Accra Law, isa po sa pinakamalaking law firms ng ating bansa. Ang susunod po na nominado mula sa labas ng Korte Suprema. Yan po. Babasahin po natin yung next set, Cathy, maya-maya Kasi lamang. 16 ito, Mark. Oo, tama. Si Attorney Francis ba yung susunod? Siyempre, bitinin natin ng konti para exciting. Pag-usapan po muna natin itong mga qualifications nitong mga ito. Siguro tanong natin, itong kay Dean. Marami sa kanila, mga dean ng law school. Oh, yes. Marami sa kanila nanggaling sa judiciary na mismo. Dating CA Associate Justice. Meron po ba silang yung hinahanap nating administrative skills, yung pagiging manager mo? Meron po bang ganong experience kung ikaw ay law dean? Kayo po bilang law dean. Well, 6 ang law deans, no? Ang pinakamataas na nakapwesto dyan ay si Justice Bobby Abad. Incumbent Associate Justice, was formerly a Dean of the UST College of Law, no? At tapos si Dean Cesar Villanueva, Andy Bautista was a Dean also, Chel Diokno, Raul Pangalagan, and Rufus Rodriguez, who is a member of Congress kasama ni Congressman Tanyada, no? Siyempre, sa pagiging Dean, lalo na kung Dean ka ng mga malalaking law school, no? Like UST or Ateneo, napakalaking administrative responsibilities din ang kailangan dyan. Although it's also much different from the kind of leadership that is expected of a Chief Justice, especially dun sa pagiging first among equals dun sa kanyang 14 na kasamahan. Alam mo, pag ikaw ay freshman congressman, kunyari, tulad ni Congressman Tanyada 15 years ago, no? Pagpasok mo into Congress, marami kang kasabay dyan na mga bago din, no? So kahit na kakapaka pa lang, parang automatically isa kayong bloke na maaring magdamayan eh. Pero ang nangyayari sa Supreme Court, ang vacancies dyan, pa-isa-isa. So ang nangyayari dyan, pag pumasok ka sa Supreme Court, kadalasan para kang babe in the woods na nag-iisa, na ikaw wala kang wala kang kakapitan, no, to help you through this, no? So yun lang matadagdag. So you have to feel your way around talaga. You do. Okay. Kaya pakilala natin yung next set, Cathy. Okay, narito na po ang ilan pa sa mga nominado sa pagkapunong mahistrado. Ang una po ay si Francis Hardelesa. Siya po ay appointed na Solicitor General ng Pangulong Benigno S. Aquino III. Siya po ay nagsilbi rin bilang Deputy Ombudsman for Luzon noong taong 2010. Ito po si Maria Carolina T. Legarda. Kilala po siyang women's rights advocate. Founder po siya ng trustee of the Child Justice League. Ito kilala po sa mga advocacy work niya. Nabigyan din po siya ng 1999 Parangal ng Bayan Award.
Ang susunod po, nakikita po natin, Attorney Rafael Morales, siya po ay managing partner sa CSIP Salazar Hernandez and Gatmaytan, isa po sa pinakamalaki at leading law firm dito po sa ating bansa. Siya rin po ay lecturer sa College of Law ng University of the Philippines. Ang next po ay isang dean din po, si Dean Raul Pangalangan. Siya po ay specialista po sa Public, International, and Constitutional Law. Marami po siyang natanggap na award bilang isang eksperto sa field of expertise niya sa international law. Siya po ay na-appoint na amicus counsel ng Supreme Court sa maraming panahon. Ito po, kilalang-kilala rin po natin, Congressman Rufus Rodriguez, representative po siya ng Cagayan de Oro City. Siya po ay miyembro ng Puwersa ng Masang Pilipino Party at affiliated with the Genuine Opposition. Ayan po, yan po yung next step. Tanungin po muna natin si Congressman Erin. Congressman Erin, ano ay yung general impression dito sa grupong ito, this set of nominees? Well, kung titignan nga natin, diverse yung backgrounds nila, no? Except of course, the similarities with a few, they were all deans or former deans. Yes. At I'd just like to go back sa sinabi rin po ni Jarius kanina with regard to yung kapag abogado ka, pwede kang, you can take both sides. I think ang isa sa mga dapat tignan rin ng JBC, no, Judicial and Bar Council, yung consistency rin ng isang abogado, if it's a lawyer that's going to be appointed or a dean, when he was practicing, which side did he usually take? Because that you can sense the philosophy of nominee, no, in their understanding of the issues. So ang tingin ko ang importante nga dito yung writings nila, no, how they present the case, which side they usually present. Here you will find the philosophy of a nominee. So importante kaya maganda nga yung interview process, and it will be made public dahil dito natin makikita pro-labor ka dito tapos management ka sa kabila, yun ba ay pwedeng tanggapin ng kuan, or is it just a sign na he was just being fair in understanding the cases? So at least here it will be the whole process is open to the public for them to see how the JBC acts and will Mark, discuss. as a follow-up to what Congressman Erin said, gusto kong tanungin kay Attorney Mejia, ito po, sabi nga niya, nakikita mo dun sa mga posisyon na pinanigan nitong abogado. Pero paano po ba talaga ang sukatan nitong mga kwalifikasyon na ito? Kasi probity, integrity, ito po ay karakter, hindi po ito nabibilang o nakikita. Ano po yung sukatan o criteria na ginagawa o ginagamit ng JBC? Bibigay kita ng isang halimbawa. Mayroong isang kandidato sa isang posisyon sa hudikatura in the past, no, na ganito yung kanyang record, maganda, pero pagkatapos ng isang background investigation, siya pala isang ideal family man, no? May family sa Davao, may family sa ganito. Yung kanyang palang ibang mga ari-arian, ipinangala. Ibig sabihin, mayroon kaming proseso na parang yung background investigation, at kung ano yung sabihin naming mauungkat namin na may kinalaman, siguro isasaalang-alang namin yan. Pero sabi ko nga, hindi ito foolproof, no? Wala po sa amin ang katugunan lamang. At ito, parati kong sinasabi, the impeachment process was not just against the former Chief Justice Coron. It was an outburst, no, of the frustrations of people sa bagal ng kaso, sa alam mo yon, no. So sa makatwid, kailangan makilahok talaga dito, no, yung taong bayan. Kung mayroong impormasyon na palagay nila may kinalaman sa isang kandidatong ito, maaari pong ipaalam sa amin. Sir, sa question ni Cathy na itong mga terms na ginagamit ay karakter siya, katangian, at mukhang subjective. At magiging subjective po talaga yung assessment on some of these qualifications. Dahil importante po ang grupo na pipili, dahil based on their subjective decision, sino po, paki-introduce nga po sa ating mga kababayan kung sino po ang bumubuo ng JBC at gaano kagaling itong mga miyembro ng JBC. Ang bumubuo po ng JBC
mayroon pong dalawang uri ng kasapi, no, ang JBC. Unang grupo ay yung tinatawag na ex officio members sa pamamagitan ng kanilang posisyon, kaya sila naluklok sa JBC, no. Sino ito? Ang Chief Justice o ang Acting Chief Justice, ang kinatawan ng Senado in the person of Senator Chis Escudero, ex officio bilang I think chair ng Committee on Justice, at si Congressman Niel Tupas, no, at ang secretary ng DOJ sa kasalukuyan in the person of Secretary De Lima, no. Yun yung ex officio members. Yung namang apat na regular members ay una yung kinatawan ng retired Supreme Court justices. Pangalawa, yung kinatawan ng private sector. So yung retired justices, ang representative nila si former Supreme Court Justice Regino Hermosissima. Sa private sector, si former Court of Appeals Justice Aurora Lagman. Ang Integrated Bar of the Philippines, no, mayroon din kinatawan. At ito ay si Attorney Mitoy Milagros Fernan Cayosa, at yung miyembro ng akademya o professor of law, which I represent, no. Yun po ang composition ng Judicial and Bar Council. Follow up lang po, paano po yun? Nominado rin si Secretary De Lima at kasalukuyan siya miyembro ng Siya ay mag-i-inhibit at nag-i-inhibit na pag may kinalaman ng pinag-uusapan sa pagnombra ng Chief Justice. Okay, tuloy po natin ang last set ng ating mga nominado para sa posisyon ng Chief Justice. Ito po si COMELEC Commissioner Rene Sarmiento. Siya po ay isang human rights lawyer, constitutionalist, peace advocate at election reformer. Siya po ay graduate ng political science sa San Beda College. Ang susunod po ay isang huwes or retired municipal trial court judge, si Attorney or Judge Manuel DJ Siangco Jr. Ang susunod na nominado, ito, kilalang-kilala natin to. Madalas nating guest dito, Dean Amado Valdez ng College of Law ng University of the East. Siya po ay nag-start ng kanyang government service as Government Corporate Counsel and as Senior Undersecretary at the Office of the President. Ang susunod po ay isang peace advocate. Siya po ay isang abogado, siyempre. At kailangan 15 years in practice. Ano po? Vicente R. Velasquez, Chairman of the Government Negotiating Panel with the NDF. Isa rin po sa mga nominado si Cesar Villanueva. Siya po ang Chairman ng Governance Commission for GOCCs. Siya po ay second placer sa bar exam noong 1981 at sixth placer naman sa CPA board exam. Ang susunod po ay si Ronaldo B. Zamora. Siya po ay former Executive Secretary. Napakarami pong ginampanang role sa ating gobyerno, both from the legislative and the executive side. Siya po ay first place ng 1969 bar examinations. Graduate po siya ng UP College of Law. Yan po ang mga nominado, 22 in all para sa pagkapunong mahistrado. Samantala, dumako muli tayo kay Robert Tan. Yes, Cathy. Bago nga tayo tumungo sa mga tanong ng ating studio guest, may pahabol nga ditong tanong mula sa Facebook, mula kay Divine San Gaspar. Kunyari daw po kung yung sa mga shortlist ng JBC, kung walang mapusuan o walang mapili dito si Pangulong Aquino, ano yung susunod na hakbang? Alright, Attorney Attorney Mejia. Mejia. Kung wala daw po magustuhan dito sa shortlist nyo, Hindi po siya pwedeng walang magustuhan kasi wala siyang ibang paraan. Hindi niya pwedeng isoli yung listahan para palitan kasi kung hindi po, mawawalan po ng saysay yung proseso. Kung halimbawa, wala sa listahan, gusto niyang i-appoint at i-appoint niya. pero nangyari na po ito dati, di ba Sa po? kay panahon ni Presidente Arroyo, na aming Ibinalik. nabasa po, ibinalik at gumawa ng panibagong list. Sabi nga po nila pero hindi ko po talaga alam kung nangyari yon. Pero kung halimbawa ngayon ay tinitiyak ko po hindi po pwedeng mangyari yon. Okay, back to Robert. So sir, ibig sabihin wala talagang choice. Anyway sir, may mga tanong tayo mula sa ating mga guest dito sa studio mula kay Abigail Dizon. Abigail. Matapos po ang public interview, tatlo po ang ibibigay na pangalan ng PBC sa Pangulo, ay ng JBC sa Pangulo. Paano po kung wala po siyang mapili sa tatlo? Ayun na. Oh, same question nga po. Opo. Ayun na po, nasagot na po. Bali, ni Atty. wala na po itong pagkakataon pa na magrekomenda ng isa.
Ganito, no, hindi lamang 3 ang maaring isumite. Ang sinasabi ng batas, at least 3, hindi bababa sa 3, no? So maaring ito'y 5, siguro ang maaring 6. Pero kung para ulitin ko yung katugunan ko kanina, kailangan doon siya pumili sa listahan na yun. Hindi siya pwedeng pumili ng pangalan na wala doon. All right, Robert? Okay, meron pa tayong isang katanungan mula kay Aldrina Nunez. Adrina. Magandang hapon po. Ilang oras po ba o minuto ang gagawing pagkilala sa bawat isang nominado? Sapat na po ba ito upang malaman kung ang lahat ng detalye para sa mga nominado? Hindi yun sapat. Sa totoo nga, ngayon pa lang sinisimula na yung pagsusuri. Hindi lamang nakalimita dun sa public interview. Pero bilang katugunan nga dun sa tanong mo, siguro 1 oras bawat isang kandidato ang ilalaan para sa kanilang panayam. Maraming salamat po, Attorney Mejia. Napakaganda po ng mga naibahagi sa atin ng ating mga resource persons sa Marami araw pa na ito. sana tayong katanungan, no, Mark? Ako, marami pa akong gusto Pero marami malaman. pa po tayong pagkakataon, Cathy, dahil susundan nga po ng PTV ang proseso sa interviews at pagpili ng Pangulo hanggang sa ito ay ma-appoint o mabigyan ng opportunity mag-take ng kanyang oath. Samantala sa puntong ito ay hingan natin ang kanilang panghuling mensahe, itong ating mga guests. Umpisahan natin kay Dino Austria. Dino. I don't know if the resident historian will agree with me, but based on observation, the Filipino has been very forgiving and forgetful in recent history. But I hope that our people do learn from the lessons of what has recently happened in our country. So sana mapagpatuloy yung interest ng lahat ng tao, especially ng kabataan, kung ano yung nangyayari sa gobyerno natin. Yun lang. Maraming salamat, Dino, from the law student population of the Philippines. Now, Sir Jarius Bondoc, columnist, Philippine Star. Thank you. Bukod dun sa hinihingi sa Constitution na probity, integrity, independence, and the competence, my personal wish is that the JBC would be able to nominate 3, 4, 5, or 6 nominees na reformista rin. Kasi napakaganda sana para sa bansa natin kung meron tayong pinuno ng ehekutibo na reformista, 2 pinuno ng Kongreso na reformista rin, tapos magkakaroon tayo ng pinuno ng hudikatura na reformista. Saan pupunta ang bansa kung hindi sa kagandahan, kabutihan natin lahat? Thank you. Ayun po. Okay, maraming salamat po, Mr. Bondoc. Samantala, ang huling mensahe naman ni Dean Ernest Maceda ng PLM. Thank you. First, let me express the wish that the JBC will not accept materials coming from anonymous small ladies. No? And, there is no reason in the world why the president should not appoint somebody who is sympathetic to his political principles. Pero, as sinabi nga nung isang kilalang judicial officer sa Amerika, sabi niya, political considerations in the choice of a justice is unwise, unpatriotic, and immoral. No? Above all, the overriding consideration should be that the person has proven adherence to the rule of law. So sana yan ho ang sundan ng JBC at ng Presidente Maraming sa kanilang salamat. pagpili. Maraming salamat din. Alam mo, Cathy, itong ating susunod na guest, I'm sure is enjoying his life now dahil mukhang nanganganak from one historical moment to the next. Itong mga nakaraang linggo, itong mga nakaraang buwan. How wonderful it could be for a historian to be living during these times. Ano, Professor Exciting Xiao? times, no, Xiao? Oo nga, no? Bilang panghuli siguro, na-lift na yung veil sa Supreme Court, no? Sa libro nga ni Marites Vitug, may corruption pala sa judiciary at sa Supreme Court. Pero sana rin, makita natin na may pag-asa po tayo. Bakit po? Kasi doon din sa libro ni Marites Vitug na isa pa, ang Supreme Court ay isang tanggulan din ng maraming panahon ng ating mga pangarap at ng ating mga karapatan. Kaya wag po nating bitawan ang ating fight para sa mas mabuting judiciary. Siguro huling-huli na lang po, no? Ngayon we also remember, no, Day of Remembrance ngayon para kay Tito Dolphy, no, na namatay po nitong nakaraang araw. Ngayon, ano ba itong connection ni Dolphy sa search for the Supreme Court Justice, no? Gusto ko sanang basahin ng konti itong sinabi ni Randy David, no?
tungkol kay Dolphy sa kanyang biography. Ang buhay ni Dolphy ay salamin ng isang panahong halos naglaho na at marahil hindi na makikilala. Simple ang moralidad ng mundong kanyang kinagisnan. Tamang-tama sa isang buhay na maikli, mahirap at kung minsay malupit. Ano ang batayang prinsipyo? Paggalang sa kapwa, pagbibigayan, walang gulangan, pagsaklolo sa nangangailangan, pag-amin sa kamalian, paghingi ng tawad, at higit sa lahat, pananalig sa may kapal. Sa rurok ng tagumpay, hindi siya nag-ilusyon. Sa sahig ng kabiguan, hindi siya naglupasay. Ang kailangan natin na Chief Justice, yung makikikilalanin niya na ang Korte Suprema ay hindi mag-ilusyon na malinis ito. No, at hindi rin maglupasay sa kabiguan na nangyaring ng nakaraang impeachment, no. Magpapatuloy po tayo at sana yung mga values na ito na ipinakita, yung mga magagandang katangian ni Tito Dolphy, ito yung salamin ng isang tunay na Pilipino, isang magaling na Chief Justice. Talaga naman, akalain mong na-connect yung buhay ni Dolphy, no, sa pagpili ng susunod na Ibang Chief klase Justice. talaga si Ibang Xiao klase Chua, talaga si ibang klase. Professor Chua. Oo. Okay, susunod. Ito kay JBC na mismo. Oo, yan, mensahe po na ninyo sa ngalan ng JBC po sa ating mga kababayan dito sa magiging mahalagang pagpili nyo ng susunod na Supreme Court Chief Kagyat na Justice. katugunan dun sa concern ni Dean Maceda, no? Yung section 4 po nung panuntunan natin sinasabi, anonymous complaints against an applicant shall not be given due course unless there appears on its face a probable cause that will engender a belief that it somehow has a basis, no? So wala pong pangamba dun sa, at maraming salamat dun sa paalala na yun, no? Siguro sabi ko nga last year nung na-appoint ako, tinatanong ng nanay ko, anak, ano ba yung JBC? No, wala pong nakakaalam sa Judicial and Bar Council, no? Ngayon, natutuwa naman ako, hindi dahil sumisikat po kami, kundi nakakatuwa, pareho kaming guro, no? Galing ako sa akademya, itinuturo namin ang batas, at nakakatuwa, nakatulad ninyong kabataan at ang publiko po ay nagpapahayag, no, ng interest, no? It's about time na tayo po, makilahok tayo dito sa napakahalagang bagay, napakahalagang posisyon na pupunuin natin, ano? Kaya gusto ko pong magpasalamat sa inyong paanyaya at na binigyan kami ng pagkakataon na mailahad din sa publiko yung panuntunan na sinusunod po ng Judicial and Bar Council. Marami pong salamat. Maraming salamat po, Attorney Jose Mejia. And finally, our prosecutor, pero ito po congressman, statesman, lagi ko pong sinasabi, third generation statesman na ito, tuloy-tuloy ang serbisyo, Congressman Erin Tañada. Maraming salamat Mark at Kathy at sa lahat ng nanonood. Alam po ninyo, ang ating bansa po ngayon ay dumadaan sa isang makasaysayang yugto. At alam rin po natin na nakikita rin po natin na talagang gumagana ang ating saligang batas. Yung nangyari po sa ating dating punong maestrado ay isang patunay na gumagana ang proseso natin dito sa ating bansa. At ang importante po dito, lumalahok. At ito ay para sa ating mga kabataan. Lumalahok ang ating mamamayan sa mga prosesong ito at kayo ay dapat nanonood dahil balang araw, malay ba ho natin, manggagaling po sa rangko ninyo ang susunod na maging maestrado ng Korte Suprema. At ito ay usapin ng transparency. For the first time, the Judicial and Bar Council, yung proseso po nila ay mapapanood ng taong bayan. At ito ay importante para sa ating lahat at importante sa usapin ng freedom of information. So sana patuloy po natin subaybayan, makilahok sa mga usapin ng national. Maraming po salamat. Maraming salamat din po sa inyo, Congressman Erin Tañada. At hindi nga po biro ang pagpili ng iluluklok sa isa sa pinakamahalagang posisyon po sa ating pamahalaan. At sa kauna-unahang pagkakataon nga, ay magiging bukas po ito para mapanood nating lahat. Muli ako po si Cathy San Gabriel. Ako naman po si Robert Tan at mahalagang maging mapagmatiyag tayo at magbigay boses sa mga bagong pangyayari sa ating bansa. Dahil hindi dito nagtatapos ang ating kontribusyon na pabutihin ang lagay ng bawat Pilipino. At mula nga po dito sa bagong PTV, ang telebisyon ng bayan, sana po ay aming naihatid sa inyo ng malinaw at naintindihan po nating lahat ang proseso, ang mga batayan sa pagpili sa susunod na Chief Justice ng ating bansa. Sana po patuloy po kayong sumubaybay. Ito po ay isang kontribusyon na natin para sa mas magandang Pilipino. Ang maging mapagmatsyag, ang marinig yung ating opinyon. Importante po yun. Kaya po narito po lagi ang show na ito para po sa ating lahat. Kaya patuloy po ninyo kaming samahan at abangan lagi itong show na
the next Chief Justice.